Sige po, simulan na po tayo ng proper interview natin. Ayan, so magandang hapon po sa inyong lahat. Ako po si Nathan Miller Ayentero from STEM 11-12. Nandito kami para kumalap ng panayam patungkol sa aming title po o pamagat ng aming pananaliksik na mga salik sa limitadong paggamit ng Canvas Integrated e-textbooks at preferensya sa PowerPoint presentations ng mga mag-aaral ng STEM sa Olfo Antipolo. Pero ngayon po ay ang aming titulo na ngayon ay available na siya sa grade 11 ng kahit anong strand. Ngayon po, bago po tayo magsimula, bibigyan ko lang po kayo ng mga ilang reminders lang patungkol po sa ating panayam na makakasigurado po kayo na ang bawat impormasyon at ibibigay niyo po dito ay hanggang dito lang po at kung magiging confidential po. At kung wala na po kayong katanungan at need i-clarify, ay magsisimula na po tayo sa ating panayam po. Para po sa ating unang katanungan, uulitin ko po ng 2 beses yung katanungan nang sa gayon po ay maintindihan pa po natin. Para sa unang katanungan, ano ang mga partikular na hamon o hadlang, halimbawa, loading speed, interface, o navigation na naranasan mo sa tuwing gumagamit ka ng Canvas Integrated e-textbooks? Uulitin ko po, ano ang mga partikular na hamon o hadlang, halimbawa loading speed, interface, o navigation na naranasan mo sa tuwing gumagamit ng Canvas Integrated e-textbooks? So, sa paggamit ng e-book, marami akong na-encounter na difficulties tulad ng hirap sa pag-access, especially kapag walang internet connection. Kasi need ko pa magpunta sa places kung saan may internet connection para ma-open ko yung e-book. Tas, yung pagsa-signing in sa Canvas, before ako makarating sa e-book ng certain subject, ganun, sometimes kusa siyang nagla-log out kaya need ko pa mag-sign in ulit para ma-access ko yung e-book. Tapos ayun, sobrang time consuming nun lalo na kapag nagmamadali. Kaya yun talaga yung number one na na problem ko kapag mag-access ako ng e-book. Ayun po, maraming salamat po. Sa pangalawang katanungan naman po, paano mo mailalarawan ang inyong karanasan sa accessibility at usability nito? Yung e-book, ay wait, pwede pa ulit ng question? Sa pangalawang tanong po, paano mo mailalarawan ang inyong karanasan sa accessibility at usability ng Canvas e-textbooks? Yung e-textbook, siya, kapaki-pakinabang siya kapag hilig mo mag-advance study kasi may basis ka na kung ano yung dapat mong aralin, ganun. Tapos guide din siya para hindi ka malito if ano yung lesson na aaralin mo or kung ano yung mga lessons na need mo pabalikan ulit. So, ayun, maganda rin siya kasi accessible siya online eh. Hindi mo pa need magdala ng physical na book. Tapos need mo lang mag-browse sa gadgets na meron ka para ma-access mo yung e-book. Yun. Okay po, salamat po. Sa sunod po nating katanungan, naranasan mo na bang lumipas sa PowerPoint dahil sa mga technical na issue gaya ng connectivity o device compatibility habang binubuksan ng e-textbooks? Paano ito nagiging dahilan ng inyong paglipat ng materyales? So, ulitin ko po, naranasan mo na bang lumipat sa PowerPoint dahil sa mga technical na issue gaya ng connectivity o device compatibility habang binubuksan ng e-textbooks? Paano ito nagiging dahilan ng inyong paglipat ng materyales? So ayun, naranasan ko ng lumipat sa PowerPoint presentation kapag hindi available yung e-book. Lalo na kapag matagal mag-loading or nag-error yung Canvas. Yung other way lang na magagawa ko is to seek for a PowerPoint presentation. Kasi if hindi available yung e-book, pero may PPT naman or PowerPoint presentation, I would definitely go for a PowerPoint presentation eh. Pero kapag wala namang PowerPoint presentation, e-book lang talaga yung takbuhan naming mga students. That's why ang hirap kapag may problem si Canvas.
Ayun po, salamat po. Sunod naman po katanungan, ano kaya ang mga salik kung bakit ang PowerPoint presentation ay pinipili kaysa sa Canvas e-textbooks sa iyong mga subjects? Uulitin ko po, bakit tila mas pinipili ang PowerPoint presentations kaysa sa mga Canvas e-textbook sa inyong mga subjects? Para sa akin, hindi kasi lahat ng nasa ebook tinatalakay ng teachers eh. So, PowerPoint presentation is better lalo na kapag nanggaling mismo sa teacher. Kasi yun mismo yung tinuturo nila. Tapos, minsan rin kasi mas detailed yung lesson sa PowerPoint and vice versa. Pero it depends sa lesson or teacher na gumagawa ng PowerPoint. And yung mga aspects naman ng PowerPoint na kapaki-pakinabang para sa akin is yung visual presentation. Kasi it really helps me engage in studying deeper kapag interesting yung PowerPoint presentation. Tas mas easy paaralin kapag meron siyang graphs, pictures, or video, tas marami pang iba. Ganun. Maraming salamat po. Sa sunod nating katanungan po, paano na ipapakita ng PowerPoint presentation ang mas mataas na epekto sa inyong pag-unawa sa mga konsepto kumpara sa e-textbooks? Maaari ka bang mabigay ng particular na halimbawa? Paano na ipapakita ng PowerPoint ang mas mataas na epekto sa inyong pag-unawa sa mga konsepto kumpara sa e-textbooks? Maaari ka bang magbigay ng particular na halimbawa? Sa PowerPoint presentation, mas naiintindihan ko yung lessons kasi hindi siya overwhelming lalo na sa mga information. Kasi sa PowerPoint presentation, naka-breakdown na yung info doon, tas mas detailed na. May pictures na doon, may diagrams, tas mas nakaka-help siya na maintindihan ko yung explanation ng isang lesson. For example, yung sa sa science namin, ayun yung general chemistry, mas nagigets ko yung process nung lesson namin kapag may step by step na nasa PowerPoint tas may mga diagrams na included, ganun. Kaysa sa ebook. Kasi sa ebook, isang mahabang paragraph lang siya tas nakaka-intimidate yung informations kasi pag tinignan mo siya, nakaka-overwhelm yung info kasi ayun nga, parang sobrang dami. Tas hindi ko pa naaaral pero na-overwhelm na ako. Ganun. Ayun po, maraming salamat po. Sa sunod naman pong katanungan, paano mo ihahambing ang inyong engagement o attention at retention o pag-alala ng impormasyon kapag PPT ang gamit kumpara sa pagbabasa ng mahahabang teksto sa e-textbooks? Paano mo maihahambing ang inyong engagement, atensyon at retention o pag-alala ng impormasyon kapag PPT ang gamit kumpara sa pagbabasa ng mahahabang teksto sa e-textbooks? Kapag PowerPoint presentation, mas attentive ako, ganun. Kasi hindi siya nakaka-boring basahin. Naka-focus agad ako sa main points nung nasa PowerPoint. Kaya mas madali siyang matandaan, lalo na kapag may graph. Kasi nakakatulong din yun sa photographic memory ko. Sa ebook kasi, 'pag mahaba yung text, gano'n, minsan nag-i-skip ako ng mga information or nawawala yung attention ko sa info. Kasi nga na-overwhelm ako sa informations na madami. Tas hindi ko na maalala lahat ng nababasa ko kasi parang plain text lang siya, yun lang. Ayun po, salamat po. Sunod naman pong katanungan. Ah, ano ang mga pangunahing dahilan kung bakit tila nababawasan ang paggamit mo ng e-textbooks at mas lumalakas yung preferensya mo sa PPT, lalo na sa konteksto ng ating campus sa Olfo Antipolo? Ano ang mga pangunahing dahilan kung bakit tila nababawasan ang paggamit mo ng e-textbooks at mas lumalakas sa preferensya mo sa PPT, lalo na sa konteksto ng ating campus o Olfo Antipolo? Mas nababawasan yung paggamit ko ng e-textbook kasi mas time consuming siya tas hindi siya gaano ka-interesting basahin, gano'n. Lalo na kapag maraming subjects or task.
Especially kapag exam week ganyan. Hindi ko na kaya magbasa ng mahahaba. Tas sa Olfo Antipolo kasi madalas din nakabase yung yung mga teachers or mga students sa lesson na nakalagay sa PowerPoint ng teacher. Tas kaya yun na rin yung ginagamit ko pang review. Mas practical din siya kaysa sa textbook. Kasi ayun, mas madali siyang ma-memorize. Mas madali ko siyang i-memorize. Okay po, salamat po. Sa sunod naman pong katanungan, mayroon bang mga panlabas na salik gaya ng oras, workload, o kapaligiran sa pag-aaral na nakakaapekto sa inyong pagpili ng materyales? Paano ito nakakatulong sa inyong pag-aaral? Mayroon bang mga panlabas na salik gaya ng oras, workload, o kapaligiran sa pag-aaral na nakakaapekto sa inyong pagpili ng materyales? Paano ito nakakatulong sa inyong pag-aaral? Meron yung yung oras. Malaki yung epekto ng oras kapag sunod-sunod yung deadlines, gano'n. Tas ayun, mas pipiliin ko yung PowerPoint presentation kasi mas mabilis ko siyang maintindihan. Tas kapag maingay kasi or pagod ako gano'n, hindi ko kaya magbasa ng mahaba sa textbook. Tas mas okay sa akin mabilis siyang maintindihan or pag binrowse ko yung PowerPoint, mas mabilis ko siyang ma-memo. Okay po, maraming salamat. Pangalawa naman sa huling katanungan, ano ang inyong mungkahi para sa profesional na pag-unlad ng mga guro sa Olfo Antipolo upang mas mapahusay ang paggamit ng Canvas e-textbooks, lalo na sa mga subjects batay sa inyong mga karanasan? Ano ang inyong mungkahi para sa profesional na pag-unlad ng mga guro sa Olfo Antipolo upang mas mapahusay ang paggamit ng Canvas e-textbooks sa mga subjects batay sa inyong mga karanasan? Yung number one suggestion ko na gusto ko ma-improve sa e-textbook is yung bookmark. Kahit digital pa yan, parang importante yung bookmark kasi mahirap mag-browse ng mahirap mag-browse ng pages sa e-book kapag walang bookmark kasi lalo na kapag sobrang layo na ng page na kailangan mong basahin. Ang hirap niya i-browse. Tas sana pwede din mag-highlight sa e-book or maglagay ng notes, ganun, para mas engaging. Ayun po, maraming salamat po. Sa huling katanungan po, sa kabuuan, ano ang pinaka-epektibong estratehiya sa pagtuturo gamit ang teknolohiya ang gumagana para sa iyo bilang isang estudyante? Sa kabuuan, ano ang pinaka-epektibong estratehiya sa pagtuturo gamit ang teknolohiya ang gumagana para sa iyo bilang isang estudyante? Para sa akin, pinaka-effective yung PowerPoint presentation. Tapos, may halong video ganun. And explanation ng teacher. Lalo na kapag madaming examples, tas yung visual representation din kapag mas malinis or mas maganda yung pagkakagawa. Kasi mas okay din siya kung may activities para ma mas matandaan or mas maintindihan ng mga students. Ayun po, maraming salamat po sa pagkilahok po sa ating panayam. Thank you po. Thank you din. Nice one. Next one, si Mandat. Yuri Hello. ng next.